Okay, so magandang araw po sa ating lahat. Matagal na naman po tayong hindi nakapag-upload ng ating video. Okay, bago po tayo mag-umpisa, pasensya na po kayo sa pag-iyak sa ating background. So sa video po na ito ay ituturo ko po sa inyo kung paano po mag-reset ng isang DepEd na laptop, especially yung ThinkPad po na Lenovo na DCP. Okay, so umpisa na po natin. So unang-una po ay kailangan po nating tignan po muna kung naka-turn on ang ating BitLocker. Okay? So, paano po natin titignan? I-click lang po natin ang File Explorer. And then, click po natin ang This PC. And then, kung titignan po natin ang ating dalawang drive ay ganito ang itsura. So, ang ibig sabihin po nito ay wala pong BitLocker po ito or hindi po naka-turn on ang BitLocker. So, kung ganito na po ang status ng inyong laptop, na na-issue po sa inyo at gusto nyo po na itong i-reset ay maaari na po tayong mag-reset. Pero papakita ko muna sa inyo kung paano mag-disable at kung ano po ang itsura kung naka-turn on na po talaga ang BitLocker. Okay? So, kung naka-turn on po ang BitLocker, so ganito po ang similar na makikita nyong logo. So, meron pong parang hugis kandado or shape kandado po dyan sa tabi po ng inyong mga drive letter. Okay? So, the moment po na natanggal po natin, so magiging ganito na lang po ang magiging itsura. Okay? So, next step, paano po ba mag-turn off ng BitLocker? So, first step po natin is right-click lang po natin yung drive C. And makikita nyo po dito na meron kayong makikitang turn on BitLocker. So, kung naka-turn on po yung BitLocker, dahil po ito ay naka-turn off na, so ang makikita po ninyo ay naka-turn on. Pero kapag meron pa po itong BitLocker, so ang nakikita nyo po dito ay turn off BitLocker. So, i-click nyo lang po yun, and then, mapupunta po kayo sa ganitong page. Ipapakita ko lang po sa inyo. Which is same lang din. Punta po kayo sa control panel at i-search nyo po ang BitLocker. Ayan. So, makikita nyo po itong ano na po yan. So, turn off lang po yung i-click po ninyo. Then, pag mag-program, excuse me, click yes lang po at madi-decrypt na po ang ating mga drive. Yung process po is tatagal po siya ng 10 to 15 minutes. Okay? Kung tapos na po, successful na po, may mag-prompt naman po dyan na successful po yung pag-decrypt at makikita nyo po dito na BitLocker off na po yung kanyang status. Okay po? So, after that, proceed na po tayo sa pagre-reset dahil naka-turn off na po ang BitLocker. Okay? So, paano po ba magpunta sa pag-reset? So, unang-una, i-click po natin dito sa ating Windows button sa lower left. And then, pindutin po natin ang power button. At lalabas po yung mga shutdown, restart, and sleep. So, i-hold po natin yung shift button sa ating keyboard. I-hold po natin at i-click po natin ang restart. Ayan po. So, hintayin lang po natin ng kaunti. After po nang mag-restart ng ating PC, so, click lang po natin ang troubleshoot. Reset this PC. And depende po sa atin kung keep my files or remove everything. Pero sa akin, ang gagawin ko ay remove everything. And piliin natin ang local reinstall. Ganyan po ang mangyayari. Ang magiging epekto po nito kapag hindi po natin na-i-off ang BitLocker is hindi po natin magagawa ang portion po na to dahil hihingian pa po tayo ng BitLocker key which is wala po sa atin yun. So next is, sabi niya dito, do you want to keep this PC set up for your workplace? Syempre, yes. Okay, kasi meron pong naka-provision po dito ng mga applications.
Your PC has more than one. Do you want to remove all files from all drives? Only the drive where Windows is installed lang po. And just remove my files kasi matagal po yung fully clean the drive. Ayan po. So, magsisimula na po yan at hintayin na lang po natin matapos. So, magtatagal po ito ng 30 minutes hanggang 1 hour. Kung pinindot na po natin tong reset is magre-reset na po siya. Ayan po. So, hintayin lang po natin na matapos po yung mga dadaan dyan. At kung ano man po yung mga tatanungin niyang information ay ilagay lamang po natin at tayo na po ay tapos ng mag-reset ng ating DepEd laptop na ThinkPad. Ito po yung Lenovo. Okay, so ito po yung susunod na screen po natin. Right after po na matapos yung resetting po ng nasa baba kanina, which is yung magka-count up po siya up to 100%. Sa totoo nga lang, hindi niya na inabot yung 100%, nasa around 88% lang siya. Tapos nag-restart, and then pagka-restart niya, ganito na po yung makikita po natin sa screen. Ayan. So, hintayin lang po natin siyang umabot sa 100%. Syempre, sabi niya, your computer may restart a few times. Ayan. So, expected po na magre-restart po itong PC. And hindi ko rin po alam kung marirecord po yung mga ibang pangyayari po dito. Pero, gagawin ko po yung makakaya ko na i-guide po kayo step by step. Okay po, so from around 55% nag-restart po yung PC. Nasa 78% na po tayo ngayon. So, going 84, 85. So, siguro mabilis na po itong portion na to. So, i-pause ko lang po muna. I-resume ko po siya. Ayan. Baka hindi ko na po siya maipopause. Mabilis lang po kasi siyang mag-move sa 100. Ayan. So, just a moment lang daw. Okay, sa tingin ko, malapit na po tayo sa katotohanan. So, ayan. Lagay lang po natin sa Philippines ang ating region or country. And click yes. Keyboard po natin sa US na lang. Yes. Skip na lang po natin tong step po na to. And kailangan po ata natin dito ng connection or wala akong mahanap na skip po dito. So, kailangan po natin siguro itong i-connect. Sa bagay, meron naman po akong internet dito. And then, next ko na lang po siya. Okay, hintayin na lang po natin. Huwag na lang po tayong mag-pause. Ayan, and accept na lang po natin ito kahit di na po natin nabasa. Let's name your device. So, depende na po sa atin ngayon. So, this time, papangalan ko na lang po is 300211 Lasip NHS. Or pwede nyo naman po siyang skip for now. So, siguro, skip for now ko siguro muna ito. Para magbalik po siya sa talagang default. Hindi ko rin kasi kabisado kung ano yung nilagay nila. Which is yung DCP, sabi niya ata. Parang ganun. And set up for work or school.
And sign in nyo na lang po yung inyong school DepEd email. Okay, next po natin, accept. And skip po natin ito. Checking for Windows updates na lang po siya. Okay, so ang pinapakita ko lang po sa inyo is yung standard po siya na paggawa na maging bumalik po siya sa hindi ko sigurado kung talagang nung shinip po siya na settings is pabalik po siya sa ganun. Pero ganito po yung kanyang settings na at least na maintain po yung pagka set up po niya as school property po nung dineliver. Yan, almost there. And okay. Yan. Cancel ko ito. Mukhang may problema pa ata yung aking ang aming school DepEd email. Okay, so skip for now po ito. Ayan. So, tapos na po natin siyang mai-restart or mai-reset. So, punta lang po tayo dito sa personalize. Ayan. Makikita po natin is bagong-bago po siya. Tignan po natin sa drive C. So, almost walang karga. At yung drive din natin is meron pa po siyang laman. Kasi dito daw po nilagay yung mga backup po nila. Ayan. So, additional lang po. Punta lang para mailagay po natin yung mga ibang icons po dyan. Punta po tayo ng personalize. Punta tayo ng themes. And then, hanapin po natin si desktop icon settings. Click po natin si computers and si control panel. And then, click OK. And then, nandyan na po siya. Ayan. So, yung DepEd matatag na wallpaper, download na lang po natin yun siguro at replace na lang po natin. So, ganun lang po kadali, mga ma'am and sir, ang mag-restart or mag-reset ng ating DCP. Okay? Na hindi na po natin kailangan siyang i-reformat kasi sa tingin ko, hindi pa po siya ina-allow talaga dahil under warranty pa po siya. But yung pag-reset po ng laptop, kagaya po sa ginawa po nating process ay pwede po siya. Ayan. So, hopefully is may natutunan po tayo and hanggang doon lamang po ang ating video. Maraming salamat at sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, so subscribe na po kayo para sa mas marami pa pong video. At abangan pa po ang mga mas nakaka-amaze po na video sa mga susunod po nating uploads dahil babalikan na naman po natin ang pag-upload sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.